AFP, no? Posibleng yung mga individual na yan ay kasama sa mga nagka-grumbling, no? Kaya ito ay pwede kasing pwedeng merong mga tao na hindi ko sinasabi na yung dalawang former president yung nag-harness ng iba't ibang issues na yan into a political project or into a political threat. Wala akong sinasabing gano'n, Christian. Dinawin natin. Wala kayong... Hindi mo na naman may sinasabi ako. Kasi wala. Pwede yung iba't ibang issue na yan, no? Yung iba't ibang acoustics na yan, yung iba't ibang disenchantment na yan, may nagtatahi. Sabi nga ni Mahal. Una-una, konteksto. Mahilig silang gumawa ng sarcastic comments. Bakit to? Iwas libel. Isa yun. Pangalawa, kaya sila nagsasarcastic kasi sinasarcastic nila yung mga sarado rin ng isip. Pero hindi nila napapansin na sila mismo ay saradong-sarado isip. Ngayon, sinasabi nila there's a destabilization. Wala naman daw, pero parang merong nagpapaapoy. Yun ang sinasabi nila, ha? Ito, ni Lamas, parang ganon. Although, hindi niya sinasabi. Sinasabi lang niya in a sarcastic way. Para hindi siya ma-accuse na ang accuser siya. Yung style nila, baduy. Style yan ng mga walang yagballs. Sa totoo lang. Pangalawa, kesyo, hindi daw yung dalawang dating presidente. Which is si Gloria yon tsaka si PRRD. May ganon. So, parang sarcastic na sinasabi nilang hindi sila yung nagpapaapoy. Tapos, sabay kabig sila sa mga vloggers. Eto si Llamas. Pakinggan yung sinabi ni Llamas sa vloggers, ha? Marlica, kudeta! Si Marlica bilang na ang oras ni President Bongbong Marcos, di ba? Paano? Nag-civil disobedience call na si President Duterte a month ago. Tapos, naglabas si Banat Bay, #1 vlogger ni Digong, ng call. Unang-una, salamat. At sinabi mong #1 vlogger. Pero mali ang sinabi mo. Okay? Pasensya ka na, Yusek Lamas, ha? Dating Yusek ito. Mali ho yung sinabi nyo. Isang matinding kasinungalingan. Walang-wala po akong sinabing people power. Kung na-misquote nyo po ako at siguro merong nag-content sa akin na nanawagan akong people power, siguro maganda, manood kayo ng live ko. Never na never ko pong nantawag ng people power. Punta tayo sa karsada. Paulit-ulit ko nga sinasabi dito, punta sa kalsada, mag-like nga, ayaw nyo. Tigil-tigilan nyo nga ako. Paulit-ulit ko sinasabi yan eh. Ba't ba punta na sa kalsada, mag-share nga, tsaka mag-like, ayaw nyong gawin. Punta pa sa kalsada. Hindi na uso yan, pasensya na ha. Pasensya ka na, Lamas, kukontrahin kita. Napakasinungaling mo naman dito kung sinabi ko yan. Hindi ko sinabi yan. Pasensya ka na ha. Hindi ko sinabi mag-people power. For people power, di ba? Tapos lumabas itong desktop coup na hindi, no? So ano lang ang ibig ko sabihin? Una-una, klaruhin kong paulit-ulit. Ilang beses ko nang inulit ito. Hindi ako naniniwala sa pag-alsa ng taong bayan. Okay? As a matter of fact, yung sinasabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na wag magbayad ng tax, hindi ko sinang-ayunan yon. Sa katunayan, sinabi ko lang yon, ibinalita ko, pero hindi ko sinasang-ayunan yon. Kasi I still believe Romans 13 verse 1, we must submit to the authority unless the authority would hinder us to worship God. But now, I don't think that's happening. So, hindi ako agree na tayo po ay pumunta sa kalsada, magwala dyan, at pabagsakin ng illegal ang ating presidente. Yan o ang paulit-ulit kong sinasabi. Naintindihan nyo? Bakit to? Naniniwala po ako sa tamang paraan. Pwedeng impeachment. Ako, agree ako dyan. Impeachment is a legal process. Pwede mangyari yan. Okay? So, yun lang ang sa aking paraan. Kasi eto ha, para lang sa kalinawan natin ha, ako po kasi, I believe I can fly. Seryoso na eh.
Hindi, naniniwala po kasi ako na we have a big problem in our country. We have a big problem pagdating sa mga government official natin. We have a big corruption sa ating bayan. Pero naniniwala ako na we have a bigger God. Anong ibig sabihin lang po nito? Sa tingin ko, the best way, kasi hindi naman po bulag ang Diyos. Hindi naman po siya nananahimik dyan at pinanunod tayo, pinagtatawanan tayo. Mga corrupt! Ganon. Hindi po siya ganon. Ako lang po yung ganon. Nakikita niya nangyayari. Meron siyang dahilan kung bakit he is allowing it. And darating ang panahon, kung ang isang leader ay talagang inaabuso na ang tao, kung may mga leader na talagang nagiging abuso na, isang ganun lang niya, pwede niya namang kunin yun. Ano intindihan nyo? Isang ganun lang ng Diyos, pwede niya naman, sige, atakin ka sa diabetes mo, sa puso mo, malaki ka masyado. Di ba ho? Yun totoo. Kaya nga, wag mo tayo yung ako hindi ako naniniwala sa ganyan. Naku po, maniwala ko kayo sa akin, hindi natutulog ang Diyos. Maniwala ko kayo sa akin, kung gusto niya na mawindang itong mga opisyal natin, isipin nyo to ha, our Creator has created the entire earth. Gano'n lang tayo kalaki sa entire earth? Ang liit-liit lang natin, ganyan lang tayo. He's taking care of everything. Even if there is a war, He is allowing it. It is part of His program. Tapos tayo lang ganito kaliit, hindi niya tayo sasabihan, hindi niya tayo ayusin kung dapat na tayo maayos. May purpose ho yan. Diba? Meron nung dahilan ho yan. Hindi ho yan basta-basta lang na ganyan. Ngayon, if there's injustice, let's fight. Let's criticize. Diba? Pero let's not forget na there's a bigger God na pwedeng mag-deal dito sa mga bigger crooks sa kamara. Di ba? Wag mo natin, ako kasi hindi ko i-fuel ang pagiging rebelde. Hindi ko gagawin yan. Na tayo'y magrebelde? Naku po, maniwala kayo sa akin, nagkamali kayo ng vlogger na susundan. Pasensya na ho Hindi po ako yung ganong klaseng vlogger. Kung na-disappoint ko po kayo, pwede ho kayo lumipat sa ibang vlogger na gusto ng ganyan. Pero sa akin hindi.